Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Marami po ngayon nagko-komento, marami nagsasabi, maraming kumbaga nagre-react sa mga ina-update natin na keso ganito, keso ganon. Alam nyo, sa totoo lang po, update lang naman po tayo, di po ba? Wala naman pong pilitan. At alam ko, marami na naman po ang magre-react dito po sa i-update natin. Pero may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya po tayong pananaw. Sabi ko nga po sa inyo, habang wala nga po si Maine Polkerson at si Alden Richards naman po ay sobrang busy. Matik na yan, di po ba? Kaya lang, syempre, guilty sila. Maraming mga komento, maraming nagsasabi, tigilan ko na raw po dahil may kasal na nga po raw si Mengay, wala na po dapat balikan pa, move on na, yun ang pinaka sinasabi nila. Pero okay lang po yan mga kaaldab. Normal lang naman po yun eh. Pero bakit nga po ba laging nakukumbine yung pangalan ni Mengay kay Alden Richards? Kasi si Alden putok ang pangalan. Si Mengay malakas sa social media kapag naandyan. Di po ba? Trending na naman si Mengay. Ang problema lang po, laging wala namang ganap. Laging walang update. Di po ba? Sa E80 mo lang talaga siya mapapanood at makikita. At yung isyong buntis, talagang biglang naglaho na. Masakit, di po ba? Kasi maraming nag-react ng ganyan eh. Maraming komento na hindi na muna babalik si Mengay sa E80. Kasi nga po daw buntis. Di po ba? Na keso ganito, keso pinagbawalan ng doktor, maselan. Sa totoo lang po yung mga nagpapakalat niyan, normal lang sa kanila to. Di po ba? Pero pag ako siguro yung nagbalita ng ganun, kung ako siguro yung nagsabi ng buntis, marami po sigurong mambaba sa akin araw-araw. Di po ba? Yun ang sakit po. Kapag ka-armin ka, kahit makagawa ka ng napakaraming maling, napakaraming hindi tama, ibig kong sabihin, puro fake news na yung nababalita mo, marami ka pa rin followers, marami pa rin sumusuporta sa'yo, maraming armin pa rin ang naninindigan para sa inyo o para sa kanila. Sinasabi ko lang po ito mga kaalta, bahala po kayo kung ano sa paningin po ninyo. Pero bago natin ibato itong mainit at talagang aabuti na naman tayo ng pambabash, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Ito mga kaaldab, trending po ito. Marami pong naging komento ito sa social media. Well, siyempre ako, nakita natin to. Patutunayan lang po natin na umaayon po talaga yung sinasabi ko sa mga napapakinggan at napapanood. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Ito yung simple lang na sinasabi ko nga po na nagkakaintindihan. Di po ba? Nagtanong nga po yung fans ni Alden Richards, bibili ako ng ticket kung sasagutin mo ang tanong ko. May mga bagay-bagay na game talaga si Alden. Sige po, sasagutin ko po. Bumili na ba ang misis mo ng ticket nyo? Marami pong biniling tickets. Ito common sense na lang po sa maraming biniling tickets. Dito po, wagi na tayo. Di po ba naalala nyo? Nagbigay ako ng update na 100 ticket ang binili ni Maine Polkerson para nga po kay Alden Richards. Alam ko marami nakarelate nun, marami nakakaalam nun. Tapos yung iba sinabihan ako, gante, gawa-gawa mo lang Mr. Destiny, walang totoo yan. Yung mga panahon ng Hello Love Goodbye, pinanood nga yun ni Mengay pero hindi naman yun ganito ganyan, etc. Marami na pong komento para mawala lang yung sinasabing ganito, yung sinasabing ganon.
Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Pero lumabas to eh. Di po ba? Nagkataon nga lang po ba? O talagang sinasadya ng panahon? Nagkataon lang po ba na kung saan si Alden Richards ang nagbebenta ng ticket? Nagkataon lang po ba na isang Aldab ang manonood at bibili ng ticket? Sabi ko nga po mga Aldab, common sense na lang po sa mga taong hindi po natutuwa, sa mga taong guilty lagi sa pinapakita ko, sa mga nagsasabi ng ganito, sa mga nagsasabi ng ganon. Okay lang naman po. Dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, wala naman pong pilitan. Hindi naman ako namimilit kung ano nga po ba talaga yung gusto nilang sabihin, gusto nilang iparating. Bagamat mahirap paniwalaan, bagamat mahirap pong ipaliwanag, lalo na po sa mga taong ganito, taong ganyan. Di po ba? Nagtataka nga po ako mga kaaldab at nagdududa. Bakit nga po ba marami ang nagsasabi ng ganito, marami nagsasabi ng ganon? Kung titignan nyo naman po kasi mga kaaldab at susuriin, parang may mali. Parang kumbaga hindi siya maganda at hindi kaaya-aya sa pananaw ng iba. Real talk mga kaaldab, ako masaya po ako, lalo na nga po kapag may dumarating, may nakikita, may ganito, may ganon. Maging matatag lang po kayo, maging kampante. Di po ba? Tinitignan ko lang naman po kung ano lang po yung pinakamainit, kung ano lang yung latest, dun lang naman po ako. Sa mga nagsasabi na fake news yan si Mr. Destiny, okay lang. Eto, nagkataon lang po ba? O baka sabihin naman ng iba, gawa-gawa ko lang to, ako rin to, pinalalakas ko lang yung sinabi na ganito ganyan, pinaninindigan ko lang yung sinabing ganito ganon, di po ba, na 100 ticket. Real talk mga kaaldab, kaya nga po ako kampante, matatag, bahala na po sila kung ano nga po sa tingin nila, kung ako nga po ba yung mali at sila yung tama, okay lang naman po, hindi naman po ako namimilit. Basta sa mga taong nagsasabing hindi bumili ng ticket si Mengay, bahala po kayo. Pero ako, naniniwala ako kung maraming binili na ticket si Maine Paul Carson para sa pelikula ni Alden Richards. Real talk yan mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.